Martial Pick, Kabanata 5381. Nang hiram ng Soulworm ang Lotus. Nang siya ay nag-aalala tungkol dito, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay biglang nagsabi. Ang balita mula sa mga theater sa lahat ng dako ay nagpapakita na mayroon lamang isang Royal City sa bawat theater, at isang high-grade Black Ink Nest lamang sa bawat Royal City. Nakinig si Yang Kai nang may pag-aalinlangan habang ang kanyang mga mata ay nanliit at nagtanong. Walang mga exception. Umiling ang Old Ancestor at sumagot. Walang pagbubukod. Bukod dito, walang mga extra Royal Lords na hindi namin naisip para sa pakikilahok sa lahat ng mga theater. Natahimik si Yang Kai at bumantong hininga. Hindi iyon magandang balita. Walang sinabi ang Old Ancestor Xiao Xiao, ngunit ibinaba ang kanyang mga mata at nagmuni-muni. Nang iulat ni Yang Kai ang kanyang nahanap sa Black Ink Nest Space, hiniling ni Old Ancestor Xiao Xiao ang Great Evolution Pass na magpadala ng isa pang mensahe sa iba pang Great Passes, na sinasabi sa iba pang Old Ancestors na mag-ingat sa posibleng sorpresang pag-atake. Sa ngayon, ang bawat theater ay napatahimik na. Ang Black Ink Clan ay nabugbog ng husto at marami ang namatay at nasugatan. Mahigit sa kalahati ng Royal Lords ang napatay, at walang karagdagang Royal Lords ang lumahok sa labanan. Ang lahat ng Royal Lords na lumahok sa labanan na ito ay ang mga nakipag-away sa 9th Grade Heaven Opening Realm Masters sa kanilang theater, at walang mga hindi pamilyar na mukha. Ito ay maswerte na walang mga interference sa larangan ng digmaan. Kung hindi, walang paraan na ang Human Race Army ay maaaring magwagi sa napakaikling panahon. Ang 20 higit pang Royal Lords na nakita ni Yang Kai ay walang alinlangan na totoo rin. Gayunpaman, hindi sila nagtago sa mga anino, naghihintay ng pagkakataong makalusot sa mga Old Ancestor. Sa Royal City ng bawat theater, mayroon lamang isang high-grade Black Ink Nest, kahit na sa Great Battle Theater. Mayroong 2 Royal Lords doon, at dahil mayroong 2 Royal Lords, dapat mayroong 2 high-grade Black Ink Nest, ngunit isa lang. Tila ang 2 Royal Lords ay nagbahagi ng high-grade Black Ink Nest, o ang isa sa Royal Lords ay walang sariling Black Ink Nest. Talagang hindi ito magandang balita para sa mga tao. Eksaktong kasing dami ng mga theater sa high-grade Black Ink Nest. Ngunit ilang Divine Senses ang nakita ni Yang Kai sa Black Ink Nest Space noong panahong iyon. 120 hanggang 130. Kudlit, dapat mayroong kasing daming high-grade Black Ink Nests gaya ng mga soul sa espasyong iyon. Nangangahulugan ito na ang 20 Royal Lords na nanunood mula sa gilid ay hindi kasali sa digmaan, at ang kanilang mga Black Ink Nests ay nanatiling hindi natuklasan ng mga tao. Saan kaya sila nagtatago? Posible kayang totoo ang naunang haka-haka tungkol sa Mother Nest. Sila ba talaga ang mga bantay ng Mother Nest? Kung gayon, nasaan ang Mother Nest? Biglang nakaramdam ng masamang pakiramdam si Yang Kai na ang digmaan sa pagitan ng 2 lahi ay malayong matapos. Maliban doon, ang 12 ng Royal Lords na nakatakas mula sa mga pangunahing theater ay isang agarang problema. Ngayong nakumpirma na may hindi bababa sa 20 pang Royal Lord at katumbas na high-grade Black Ink Nests na hindi natuklasan, ang mga isyong ito ay kailangang lutesin. Hindi mapigilan ni Yang Kai na magalit. Naisip niya na pagkatapos ng mahusay na labanang ito, ang Black Ink Battlefield ay ganap na mapatahimik, ngunit ngayon ang hindi inaasahang sitwasyong ito ay lumitaw. Ang sitwasyong ito ng Black Ink Clan ay mas komplikado kaysa sa inaasahan ng sinuman. Biglang naalala ni Yang Kai ang pariralang Black Ink Eternal, na isinisigaw ni Mo Jiao bago siya namatay. Bilang isang Royal Lord, dapat alam ni Mo Jiao ang mga sikreto ng Black Ink Clan. Natural na alam niya na kahit na bumagsak ang Black Ink Clan ng lahat ng iba pang theaters, hindi madaling matatalo ang Black Ink Clan. Noong panahong iyon, kinutya siya ni Yang Kai. Ang mga sigaw ng isang taunang kaaway ay katawa-tawa, lalo na kapag sila ay halos hindi na matatalo. Gayunpaman, ngayon ay tila minamaliit ng lahat ang Black Ink Clan, kabilang ang Old Ancestors. Bagaman mayroon pa ring hindi nakikitang mga problema, ito ay isang katotohanan na ang Black Ink Clan ay natalo sa mga pangunahing theater. Nang matanggap ang balita ng mga tagumpay sa lahat ng iba pang theater, ang buong Great Evolution Pass ay nahulog sa isang celebratory mode. Umalis ang Old Ancestor Xiao Xiao upang talakayin ang mga mahahalagang bagay sa mga Army Commander, habang pinanatili ni Yang Kai ang kanyang miniature universe at nagpagaling sa katahimikan. Pagkalipas ng ilang araw, naramdaman ni Yang Kai ang malinaw na mga pagbabago sa Space Principle na nagmumula sa Grand Hall kung saan matatagpuan ang Space Array, na sinundan ng aura ni Xiang Shan.
Ang mga reinforcement na na-deploy ng Great Evolution Pass ay pinangunahan ni Xiang Shan, na nagdala ng isang dosenang 8th grade ng ilang daang 7th grade masters upang suportahan ang iba pang Great Passes. Nakabalik na sila sa wakas. Umalis si Xiang Shan kasama ang higit sa 10 8th grade masters, ngunit bumalik lamang na may 7. Ang mga 8th grade division commander na hindi bumalik ay malamang na hindi nababalik. Nagalit ito kay Yang Kai dahil napakaraming tao ang namatay, ngunit nagtiis ang Black Ink Clan. Kailan kaya malulutas ang digmaang ito? Ito rin ang nagpaunawa sa kanya na siya ay napakaliit at mahina pa. Naisip niya na pagkatapos ng labanang ito ay makakabalik siya sa 3,000 mundo at sa Star Boundary. Na maaari niyang gugulin ang kanyang mga araw kasama ang kanyang mga magulang, bumalik sa kanyang magagandang asawa, magsayaw sa mga ilog at tumitig sa mga bituin. Ngayon, tila kailangan niyang mabilis na makapasok sa 8th grade bilang paghahanda para sa isa pang digmaan. Siya ay may malabong pakiramdam ng pagkaapurahan sa kanyang puso, tulad ng buong human race ay nahaharap sa isang malaking hamon sa hinaharap. Maliban kung siya ay naging isang 8th grade master, maaaring hindi niya maprotektahan ang kanyang sarili. Gayunpaman, ang paglilinang sa Heaven Opening Realm ay karaniwang isang bagay ng akumulasyon sa paglipas ng panahon, isang bagay na hindi maaaring laktawan lamang. Ang miniature universe ni Yang Kai ay nagpalaki ng hindi mabilang na buhay na nilalang at nagkaroon ng World Tree clone na tumutulong sa pagpapanatili at pagpapalakas nito. Ang oras ay dumaloy ng mas mabilis sa kanyang miniature universe na nagpapahintulot sa kanyang bilis ng paglilinang na maging mas mabilis kaysa sa iba. Gayunpaman, hindi ganoon kadaling makapasok sa 8th grade Heaven Opening Realm para sa kanya. Sa mga sumunod na araw, hindi nakibahagi si Yang Kai sa mga pagdiriwang. Sa halip, baliw niyang nililinis ang iba't ibang materyales sa paglilinang upang mapahusay niya ang pamana ng kanyang miniature universe. Lahat ng Dawn Squad ay inspirasyon niya at hindi nag-aksaya ng oras, lahat sila ay pumasok sa retreat. Makalipas ang kalahating buwan, ilang figure ang lumipad palabas ng Great Evolution Pass, na sinundan ng boses sa tainga ni Yang Kai. Sundan mo ako. Binuksan ni Yang Kai ang kanyang mga mata, tumangala, at lumipad ng walang sinasabi. Ilang galaw lang ay naabutan na niya ang mga nasa unahan niya. Kasama nila ang Old Ancestor Xiao Xiao, kasama ang 4 na army commander. Sa ganoong line-up, mukhang may malaking mangyayari. Si Yang Kai, naglakas loob, lumapit kay Xiang Shan, at nagtanong. Senior, ano ang plano natin? Walang itinago sa kanya si Xiang Shan habang sinabi niya. Para malaman kung ano ang nangyayari sa Black Ink Clan. Dahil gusto ni Old Ancestor Xiao Xiao na sundan niya sila, hindi na kailangang itago ang kanilang gagawin. Agad na naunawaan ni Yang Kai. Pupunta ba tayo sa Black Ink Nest Space? Lumilipad sila patungo sa Royal City. Kung aalamin nila kung ano ang nangyayari sa Black Ink Clan, kailangan nilang gamitin ang high-grade Black Ink Nest para makapasok sa Black Ink Nest Space nito. Tumanggo si Xiang Shan. Agad na tiningnan ni Yang Kai ang Old Ancestor at sinabing, Old Ancestor, ang junior na ito ay gustong magsilbi bilang taliba. Sandaling sumulyap sa kanya ang Old Ancestor Xiao Xiao at umiling. Hindi, napakahina mo. Naramdaman ni Yang Kai na parang tinusok ang kanyang puso. Gayunpaman, nang maisip niya ito, 6 sila. Isang 9th grade Old Ancestor, 4 na pinakamataas na 8th grade Master, at siya, isang 7th grade Junior. Sa katunayan, siya ay masyadong mahina. Mapalad kang nakatakas noong nakaraan. Kung talagang may 20th Royal Lords na naghihintay sa loob ng Black Ink Nest Space na iyon gaya ng sinabi mo, hindi ka nababalik kung papasok ka ulit sa pagkakataong ito. Hindi siya mapabulaanan ni Yang Kai. Kahit na ang kanyang kaluluwa ay kasing lakas ng sinumang 8th grade master, mayroon pa ring napakalaking agwat sa pagitan niya at ng isang Royal Lord. Kahit na may proteksyon ang Soul Wormang Lotus, maaaring hindi niya mapaglabanan ang pinagsamang pag-atake ng ilang Royal Lords. Bukod dito, kahit na mablock niya ang mga ganoong pag-atake, kapag ang Black Ink Nest Space ay ganap na sarado tulad ng huling pagkakataon, siya rin ay makulong sa loob, hindi na makakalabas. Noong nakaraang pagkakataon, natrap si Yang Kai sa high-grade Black Ink Nest Space sa loob ng maraming taon para matulungan ang Great Evolution Pass na ganap na makontrol ang kanilang nasamsam na mid-grade Black Ink Nest. Gayunpaman, umasa siya sa kanyang soul-rending thorns upang patayin o pilayin ang ilang territory lords, na pinilit silang buksan ang Black Ink Nest Space. Kung matrap siya sa pagkakataong ito, ano ang gagamitin niya para makipaglaban sa Royal Lords? Hiniling ko sa iyo na pumunta sa oras na ito upang mahiram ko ang iyong Soul Wormang Lotus. Ipinaliwanag ng Old Ancestor Xiao Xiao.
Walang nakakaalam kung ano ang nangyayari sa Black Ink Nest space na iyon, kaya kailangan nating mag-ingat. Nang marinig ito, sumimangot si Yang Kai. Old Ancestor, huling beses na nandoon ako, may nakita akong 20 Royal Lords sa loob. Hindi ligtas para sa iyo na pumasok ng mag-isa, kahit nakasama ang Soulwormang Lotus. Ngumiti ang Old Ancestor Xiao Xiao at sinabi. Hindi ako papasok ng mag-isa. Namangha si Yang Kai at nagtanong. Sasama sa iyo ang iba. Biglang may naisip si Yang Kai at nagtanong. Kasama ang mga Old Ancestor mula sa ibang mga theater. Tumango ang Old Ancestor Xiao Xiao at sinabing. Simula nang ipinadala mo ang babalang iyon sa araw na iyon, natural na nag-aalala ang human race. Hinanap ng iba pang mga theater ang lokasyon ng iba pang high-grade Black Ink Nest, ngunit hanggang ngayon ay wala pa silang natutuklasan. Kasabay nito, sa halip na tuwirang sirain ang mga ito, ipinasa ang mga utos upang mapanatili ang pinakamaraming high-grade Black Ink Nest hanggat maaari sa iba pang mga theater. Bagamat hindi namin nakuha ang marami, mayroon pa ring higit sa 20. Hindi isang madaling gawain na panatilihing buo ang isang high-grade Black Ink Nest sa panahon ng krusada. Sa katunayan, mas nagkataon lang na ang high-grade Black Ink Nest sa Great Evolution Theater ay nakaligtas kaysa sa anupaman. Hindi nag-alinlangan o nagpigil si Yang Kai nang salakayin niya ang Royal Lord Black Ink Nest. Sa oras na iyon, gusto lang niyang sirain ito upang si Mo Jiao ay walang paraan upang humiram ng lakas mula dito. Gusto niyang tulungan ang Mat Old Ancestor Xiao Xiao na magkaroon ng mapagpasyang kalamangan. Bilang resulta, bumagsak ang Black Ink Nest at hindi nakuha ni Mo Jiao ang Black Ink Strength mula rito, na naging dahilan upang lubos na nabawasan ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Gayunpaman, ang Black Ink Nest mismo ay hindi ganap na nawasak. Kung gusto ng ibang mga theater na panatilihin ang mga Black Ink Nest na ito, kailangan nilang magbayad ng mas mataas na presyo. Sa mahigit 100 theater, hindi madaling mag-iwan ng higit sa 20 high-grade Black Ink Nests. Gayunpaman, nangangahulugan ito na higit sa 20 Old Ancestors ang maaaring magkapit-bisig upang tuklasin ang Black Ink Nest space. Kung talagang tinambangan sila ng mga Royal Lord na iyon, hindi dapat matakot sa kanila ang mga Old Ancestor. Siyempre, walang makapagsasabi kung ang 20 Royal Lord na iyon ay nasa Black Ink Nest space pa rin sa sandaling ito. Kaya, nag-iingat lang ang mga Old Ancestor. Alinsunod sa pag-iisip na iyon, ang paghiram ng Soulwormang Lotus ni Yang Kai ay talagang magbibigay ng isa pang layer ng kaligtasan. Natural na hindi tumanggi si Yang Kai sa maliit na kahilingan. Ang Soulwormang Lotus ay isang supreme treasure na itatago ng mga ordinaryong cultivator sa anumang halaga dahil sa takot na malantad ang pagkakaroon nito, na humahantong sa kanilang kamatayan. Gayunpaman, ito ang Black Ink Battlefield at hindi kailanman mag-iingat si Yang Kai sa Old Ancestor Xiao Xiao. Imposible para sa kanya na hawakan ang intensyon na saktan siya. Kaya, hindi siya nagdalawang isip na ilabas ito. Isang 7 kulay na lotus ang biglang lumabas mula sa Knowledge Sea. Ang lotus ay mukhang ethereal at ilusyon, halos parang ito ay material at hindi material ng sabay-sabay. Sa sandaling ito ay lumitaw, isang kamanghamanghang aura ang tumagos mula rito, isa na nagbigay daan sa lahat ng naruroon na maramdaman ang kanilang kaluluwa na pinapakain. Maging ang Old Ancestor Xiao Xiao ay ganoon din ang naramdaman, at siya ay nasa 9th grade Heaven Opening Realm kung saan napakakaunting mga kayamanan ang maaaring makinabang sa kanya. Tanging ang mga likas na Supreme Treasures tulad ng Soulwormang Lotus ang nakatulong sa kanya. Nang hindi nakatayo sa seremonya, tinanggap ng Old Ancestor Xiao Xiao ang Soulwormang Lotus sa kanyang katawan at pinino ito ng kaunti. Kasabay nito, ang lahat ay dumating sa harap ng Black Ink Nest, kung saan ang ilang 8th grade Heaven Opening Realm Masters ay nakatayong nagbabantay sa mga anino. Nang makita nilang dumating ang Old Ancestor, pinatunayan lamang nila ang kanyang pagkakakilanlan ngunit hindi nagpakita ng kanilang sarili. Kasunod ng daanan na binuksan ni Yang Kai, ang grupo ng 6 ay dumating sa gitna ng Black Ink Nest. Tumingin si Xiang Shan sa paligid at sumigaw. Ipagpalagay mo ang iyong mga posisyon. Si Mi Jinglun, Ouyang Lai, Liu Jiping ay mabilis na nagkalat at naghalo sa mga anino. Si Xiang Shan ay nanatiling nakabantay sa labas, habang si Yang Kai ay nagmamasid lamang. Bilang 7th grade master, walang ibang papel na gagampanan niya rito. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay naghanap ng lugar at naupo na naka-cross-legged, hindi nakikipag-ugnayan sa Black Ink Nest, ngunit matiyagang naghihintay. Martial Pick, Kabanata 5382. Hindi pa naganap na labanan. Maaaring wala sa Black Ink Nest space, o maaaring tambangan sila ng higit sa 20 Royal Lords.
Dahil gusto ng human race na pumasok dito upang siyasatin ang sitwasyon, kailangan nilang gumawa ng naaangkop na pag-iingat. Kung isa o dalawang old ancestor lamang ang pumasok dito, kung gayon magiging mahirap para sa kanila na ipagtanggol laban sa mga potensyal na panganib. Hindi sigurado si Yang Kai kung paano ginawa ng mga old ancestor ang mga detalye, ngunit kapag ang paglilinang ng isang tao ay umabot na sa kanilang kaharian, natural na hindi mahirap para sa kanila ang mga bagay na walang halaga. Tahimik na naghihintay sina Yang Kai at si Yang Shan sa gilid. Makalipas lamang ang kalahating oras o higit pa ay biglang iminulat ng old ancestor Xiao Xiao ang kanyang mga mata. Dumating na ang oras. Sa susunod na sandali, bumukas ang kanyang miniature universe at lumabas ang World Force at nilamon ng Black Ink Nest. Gamit ang kanyang World Force bilang tulay, nakakonekta ang old ancestor Xiao Xiao sa Black Ink Nest at agad na pumasok sa Black Ink Nest space. Kasabay nito, sa high-grade Black Ink Nest sa 21 iba pang theaters, 21 pang old ancestors ang gumawa ng ganoon. Sa isang iglap, may 22nd pang figure sa Black Ink Nest space. Sa sandaling pumasok ang soul ng old ancestor Xiao Xiao sa Black Ink Nest space, parehong nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai at si Yang Shan habang hinihingal sila. Hindi ito maaaring makatulong dahil sa sandaling iyon, pareho silang hindi maramdaman ang kaluluwa ng old ancestor Xiao Xiao, na para bang ito ay ganap na nilipol. Agad na malamig na bumuntong hininga si Yang Shan. Inihanda ang Black Ink Clan. Natauhan din kaagad si Yang Kai at sinabi. Ang Black Ink Nest space ay seliado na. Noong huling beses na nasil ang kanyang soul avatar sa Black Ink Nest space, nasa ganoong estado siya kung saan buhay pa ang kanyang pisikal na katawan ngunit wala itong soul. Natakot iyon kay Ouyang Lai, na nagbabantay sa kanya, habang inaakala niyang may nangyari kay Yang Kai. Habang siya ay nakulong sa Black Ink Nest space na iyon, hindi alam ni Yang Kai kung ano ang nangyari sa labas ng mundo. Ngayong nakita na niya ang nangyari kay old ancestor Xiao Xiao, agad niyang naunawaan na ito ay katulad ng kanyang sitwasyon noong panahong iyon. Mataimtim na tumango si Yang Shan. Dapat, ang ekspresyon ni Yang Kai ay naging pangit. Kakapasok lang ng old ancestor, at sarado na ang espasyo ng Black Ink Nest. Sa mahigit 20 nakaligtas na high-grade Black Ink Nest, malamang na napansin at napagtanto ng Black Ink Clan na maaaring gamitin ng humans ang high-grade Black Ink Nest na iyon para gumawa ng ilang hakbang. Dahil na-anticipate na ito ng Black Ink Clan, tiyak na mapanganib para sa old ancestors na makapasok sa Black Ink Nest space. Gayunpaman, kinailangan nilang pumasok dahil napakaraming kawalan ng katiyakan tungkol sa Black Ink Clan. Kung gusto ng human race na malaman ang higit pa tungkol sa Black Ink Clan, kailangan nilang makipagsapalaran. Siyempre, napag-usapan na ito ng mga old ancestor bago sila nagpasya na pumasok. Kung hindi, ang old ancestor Xiao Xiao ay hindi hihiram ng soul warmang lotus kay Yang Kai bilang paghahanda. Kahit delikado, kailangan nilang humakbang pasulong. Sa pamamagitan lamang ng pagpasok sa Black Ink Nest space mapupunit nila ang belo ng misteryo na nagtago sa Black Ink Clan. Nagsalubong ang mga kilay ni Yang Kai. Walang paraan para tumulong ang iba sa sitwasyong ito. Ang mga old ancestor ay kailangang umasa sa kanilang sariling lakas. Samantala, sa loob ng Black Ink Nest space, ang mga makapangyarihang soul avatar ay inihayag, 22 sa kanila. Natural, sila ang 9th grade Supreme Masters ng human race, at halos sabay-sabay silang nagpahayag ng kanilang sarili. Gayunpaman, bago maimbestigahan ng 9th grade Heaven Opening Realm Masters ang sitwasyon, isang mabangis na alon ng spiritual energy ang sumugod mula sa lahat ng direksyon. Kaagad pagkatapos noon, ang marahas na pag-atake ng kaluluwa ay sumabog patungo sa old ancestors na parang tidal wave. Walang magarbong soul secret techniques, isa lamang itong simpleng brute force na pag-atake, katulad ng ginawa noon ni Yang Kai kay Chekong. Ito ang pinakasimple, pinakadirekta, at brutal na uri ng pag-atake ng soul. Sa isang iglap, ang old ancestors, soul avatars ay binalot ng marahas na bagyo. Maririnig ang mga ungol at ilang aura ng old ancestor ang biglang hangina. Masama ito. Kudlit, sa pagtapak pa lang sa lugar na ito, ilang old ancestors soul avatar ang nasugatan na. Hindi nagtagal, ang bawat isa sa mga old ancestor ay mabilis na nagpatawag ng kanilang mga defensive artifact, upang bantayan ang kanilang mga soul avatar. Ang mga artifact na uri ng kaluluwa ay bihira, at ang mga artifact na uri ng pang-soul ay mas bihira pa. Gayunpaman, lahat sila ay mga old ancestor, at nabuhay ng higit sa sapat na katagalan upang makakuha ng ilang bihirang artifact. Sa isang iglap,
Namulaklak ang iba't ibang anyo ng mga defensive artifact na may nakasisilaw na mga ilaw at binalot ang Old Ancestors, Soul Avatars. Ang mga pag-atake ng kaluluwa na nagmumula sa lahat ng direksyon ay agad na hinaranggan, na naging sanhi ng patuloy na alon ng liwanag na halos. Ang dami. Ngayon lang nasuri ng mga Old Ancestor ang sitwasyon dito, ngunit sa isang tingin, ang mga Old Ancestor ay napabulalas. Masyadong marami. Mayroong 50 Royal Lords na natipon dito. Iyon ay higit sa 2 beses ang bilang ng mga Human Masters. Nagkaroon ng malaking pagkakamali sa intelligence report. O baka hindi ito isang pagkakamali, ngunit ang nakita ni Yang Kai sa oras na iyon ay hindi lahat ng mga nakatagong Royal Lords na taglay ng Black Ink Clan. Sa pagkakataong ito, nagpadala ang Black Ink Clan ng mas maraming Royal Lords para tambangan ang mga humans na pumasok para imbestigahan ang sitwasyon. Wala sa mga Old Ancestor ang mga hanggal, kaya agad nilang naunawaan ang sitwasyon. Tsaka yung 50 na nakita nila ngayon, yun lang ba? Marahil, ngunit muli, marahil hindi. Bagamat nagulat sila, at nasugatan ang ilan sa kanilang mga soul avatar, hindi nagpanik ang Old Ancestors. Masasabing bago pumasok sa lugar na ito, inaasahan na ng lahat ang pinakamasama. Ang nakita nila ngayon ay nagpapatunay sa dati nilang hinala. Hindi pa tapos ang labanan sa pagitan ng dalawang lahi. Ang Black Ink Clan ay mayroon pa ring napakalakas na puwersa na nakatago sa mga anino. Kahit na ang humans ay nanalo sa bawat digmaan sa lahat ng iba't ibang mga theater, iyon ay isang tagumpay lamang sa ibabaw. Nang mapagtanto ito, ang layunin ng pagpasok sa puwang na ito ay nakamit. 22 laban sa 50, iyon ay isang malaking pagkakaiba sa mga numero. Bukod pa rito, ito ang tahanan ng kaaway. Imposibleng manig sa ganoong sitwasyon. Kaya, sa isang iglap lang, may sumigaw ng umatras. Sa susunod na sandali, may nagsabi. Hindi tayo makakalabas, ang space dito ay seliado na. Ang isa pang Old Ancestor ay umungal. Pagkatapos ay lalampasan natin ito. Kahit na ang Black Ink Nest space na ito ay domain ng Mother Nest ng Black Ink Clan, kailangang may limitasyon. Noong natrap si Yang Kai dati, natural lang na hindi siya makalabas dahil wala siyang sapat na lakas para puwersahang masira ang selyadong espasyo. Ngayon gayunpaman, ang lugar na ito ay may 22nd Human Old Ancestors. Nang magkaisa, walang anuman sa mundo na ito ang maaaring sugpuin at tatakan sila. Ito rin ang dahilan kung bakit gustong kumilos ng mga Old Ancestor. Dahil sa huling pagkikita ni Yang Kai sa Black Ink Nest Space, naging maingat sila. Tila kayang kontrolin ng Black Ink Clan ang pagbubukas at pagsasara ng Black Ink Nest Space, na pinlano nila. Hindi banggitin, ang 50 Royal Lords, Soul na pag-atake ay magkakaroon din ng malaking epekto sa espasyong ito. Marahil ay may mas maraming Royal Lords sa Black Ink Clan, ngunit kahit na mayroon, malamang na hindi sila nang ahas na lumipat. Kung hindi, maaaring hindi makayanan ng espasyong ito ang stress. Ang mga Old Ancestor ay pawang mga veterano ng hindi mabilang na mga labanan, kaya kahit na ang sitwasyon dito ay hindi inaasahan, at mayroong 2 beses na mas maraming mga kaaway kaysa sa mga kaalyado, mabilis nilang pinatatag ang kanilang pormasayon at nagtipon sa isang lugar. Sa kanilang soul defensive artifact na sumasaklaw sa lahat ng panig at lumalaban sa mga pag-atake mula sa lahat ng anggulo. Gumamit pa ang ilang Old Ancestors ng soul secret techniques para kontrahin ang mga Royal Lord na iyon. Kasabay nito, ang mga daloy ng liwanag ay umiral. Natural na ang Old Ancestors ang nagpapatawag ng mga nakakasakit na artifact at bawat isa sa kanila ay napakalakas. Mahigit sa 70 nangungunang masters ang nakikipaglaban ngayon sa loob ng Black Ink Nest space na ito, na naging dahilan upang magsimula itong manginig. Mapangahas. Ang ilan sa mga Old Ancestor ay malamig na humirit. Ang puwang ng Black Ink Nest ay talagang makapangyarihan, nagawang isil ang mga kaluluwa ng 72 Supreme Masters ng sabay-sabay. Gayunpaman, ito ngayon ay malinaw na nanginginig mula sa sagupaan, na nangangahulugan na ito ay talagang may limitasyon. Kung ang espasyo ay kasing tatag pa rin ng isang bato sa ilalim ng gayong mga kalagayan, kung gayon ito ay tunay na nakakatakot. Kung ganoon nga ang kaso, wala nang pag-asang makatakas ang mga Old Ancestor. Gayunpaman, ngayong nanginginig ang espasyo, nakakita ng pagkakataon ang mga Old Ancestor. Sumabog ang spiritual energies habang sunod-sunod na lumabas ang mga pag-atake. Ang mga artifact na nagtatanggol sa kaluluwa na ipinatawag ng mga Old Ancestor ay napakalakas, ngunit hindi sila magtatagal sa gayong mga kalagayan. Ang mga artifact ay mabilis na lumabo at nagsimulang mabasag pagkatapos lamang ng 10 paghinga ng oras.
Tumunog ang mga ungol ng nasugatan ang kanilang mga soul avatar, ngunit hindi pa ganoon kalubha ang sitwasyon. Sa isang hindi gaanong nagtatanggol na artifact, ang depensa ng tao ay naging mas delikado. Nang masira na ang pangalawang defensive artifact, sumigaw ang Old Ancestor Xiao Xiao. Alalayan mo ako. Sa sandaling sumigaw siya, biglang lumitaw ang isang pitong kulay na bulaklak ng lotus, na mabilis na lumawak para hawakan ang lahat ng 9th grade Heaven Opening Realm Masters sa loob ng mga talulot nito. Sa labas ng lotus, isang makinang na pitong kulay na halo ng liwanag ang nagtagpo upang bumuo ng isang matibay na hadlang, na nagpatigil sa lahat ng pag-atake ng Royal Lord. Ito ba ang soul-warming lotus ng brat na iyon? Nakilala ng isang old ancestor ang pinagmulan ng lotus at bumulalas. Ang supreme treasure ng universo ay talagang pambihira. Ang mga nagtatanggol na artifact na kanilang ipinatawag ay hindi makayanan ang sunod-sunod na pag-atake mula sa Royal Lords ng matagal, ngunit ang proteksyon ng soul-warming lotus na ito ay hindi natitinag, na nagpakita kung gaano ito kat-anji tangi. Sumigaw ang old ancestor Xiao Xiao. Tama na ang kalokohan. Bilisan mo at patayin mo sila. Ano ang sitwasyon nila para mamangha sila sa lotus na ito? Lahat sila ay old ancestor, ngunit sila ay kumikilos tulad ng mga bumpkin na hindi pa nakikita at ginalugad ang mundo. Ang old ancestor na nagsalita ay awkward na ngumiti. Biglang, isang masa ng spiritual energy ang nagbago sa isang mabangis na hayop, lumundag mula sa pusong lotus patungo sa kabaligtaran ng Royal Lord, at nagbigay ng isang malaking kagat. Bagamat ito ay isang mabilis na pagsabog, nagawa nitong marahas na mapunit ang Royal Lord's Soul Avatar bago ito mawala. Mga basura. Hinahamon ko kayo sa one-on-one na labanan. Galit na sigaw ng isang old ancestor. Sa isang one-on-one na labanan, ang mga old ancestor ay hindi natakot sa mga Royal Lord na ito. Bagamat pareho ang lakas ng kanilang mga kaluluwa, nadama ng old ancestor na sila ay bahagyang mas malakas. Ang pangunahing punto, gayunpaman, ay ang mga Royal Lord na ito ay masyadong limitado sa kanilang paggamit ng mga pag-atake ng kaluluwa, nagagawa lamang nilang gamitin ang kanilang spiritual energy sa isang malamayan na paraan. Sa kung paano sila umaatake, medyo nasasayang lang ang lakas ng kanilang mga kaluluwa. Ang mga old ancestor ay naiiba dahil lahat sila ay nagpractice at nagpakintab ng kanilang mga secret technique sa libu-libong salungatan sa buhay at kamatayan. Lahat sila ay may ilang madaling gamiting artifact din. Dahil sa kung anong kapangyarihan ang mayroon sila, ang bawat old ancestor ay nakapagpakita ng higit na kahusayan sa pakikipaglaban kaysa alinman sa kanilang mga kaaway. Kaya, kung lalaban sila ng isa-isa, tiyak na matatalo ng mga old ancestor ang mga Royal Lord na ito. Gayunpaman, sa ilalim ng gayong mga kalagayan, bakit papansinin ng Royal Lord ang old ancestor na iyon na umuungal sa kanila? Mayroon silang ganap na kalamangan sa bilang, kaya natural nilang gagamitin ito. Sa labanang ito, iisa lang ang kapalaran ng natatalo, ang kamatayan. Sa 2 beses ang mga numero sa kanilang panig at ang geographical na kalamangan, ang Royal Lords ay tiyak sa kanilang tagumpay. Dahil sa kanilang pagpasok sa puwang na ito, ang mga tao ay napilitang pumasok sa defensiba, at maaari lamang kontra-atake paminsan-minsan na may hindi gaanong epekto. Kung hindi hiniram ni Old Ancestor Xiao Xiao ang soul-warming lotus ni Yang Kai, mas malala pa ang sitwasyon. Gayunpaman, ang soul-warming lotus ay hindi lahat makapangyarihan. Ang 7 kulay na liwanag na bumabalot sa kanila ay patuloy na hangina ng walang humpay na mga epektong kinakaharap nito, at kapag nasira ang proteksyon ng soul-warming lotus, wala nang kapangyarihan ang mga tao na protektahan ang kanilang sarili. Gayunpaman, ito ay isang tunay na hindi pa nagagawang labanan sa mga tuntunin ng saklaw, sukat, at kahalagahan. Ang resulta ng labanang ito ay magkakaroon ng direktang epekto sa kinabukasan ng buong human race. Martial Pick, Kabanata 5383. Pagbagsak ng Royal Lords. Huwag kang magpigil, oras na para ilabas lahat. Ang isang old ancestor ay galit na umungal habang ang kanyang soul avatar ay biglang lumawak sa ibabaw ng soul-warming lotus, na naging isang higanti sa isang kisap mata. Inabot ng higanti ang kamay nito mula sa proteksyon ng soul-warming lotus at mabilis na naputol ng mga pag-atake ng soul mula sa Royal Lords. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ito ay muling na-condensed. Ang higanti ay gumawa ng mahinang dagandong tulad ng isang sugatang hayop. Napunit ang kanyang braso, ibig sabihin ay nasugatan ang kanyang soul avatar. Higit pa rito, ang anumang pinsala sa braso ng kanyang soul avatar ay pinsala din sa kanyang soul. Nanatili siyang hindi natakot at mahigpit na hinawakan ang isang Royal Lord sa paligid.
Ang Royal Lord ay namutla at tatakas na sana nang biglang bumaril ang isang mahiwagang puwersa at naging dahilan ng pag-freeze niya sa kinatatayuan. Hindi lang iyon, naramdaman din niya ang kanyang soul avatar na tumanggap ng isang malaking pagkabigla at siya ay nabalot ng hindi maipaliwanag na sakit. Sa loob ng Soul Warmang Lotus, isang Old Ancestor's soul avatar ang umalangaw kasama si Demon Chi, isang nakakatakot na aura na lumalabas mula sa kanya habang siya ay nakangiti ng taksil. Ang ganitong mga halatang tampok ay maaari lamang magmula sa Myriad Demons Heaven. Sa katunayan, ito ang Old Ancestor of Myriad Demons Cave Heaven na minsang nakilala ni Yang Kai at pinag-aralan ang dalawang pangunahing secret techniques sa loob ng ilang panahon. Ang kaliwang mata ng Myriad Demons Past Old Ancestor ay naging golden vertical slit na nagradiated ng isang kahangahangang aura habang sinasalamin nito ang soul avatar ng isang Royal Lord. Ang kanyang secret technique ang nagpa-freeze ng Royal Lord na iyon. Ang kanyang kanang mata ay napakaitim, at saan man mapunta ang tingin nito, ang isang malaking lugar ng espasyo ay natatakpan ng kadiliman na tumangay sa ilang Royal Lords. Kung narito si Yang Kai, mamangha siya sa tanawing ito. Nalinang niya ang Myriad Demons Heavens to ay secret techniques, at ang kanyang mga natamo sa mga ito ay hindi masama. Gayunpaman, hindi niya kailanman ginamit ang mga ito ng ganito. Ipinakita nito ang mga pagkakaiba sa pagitan ni Yang Kai at ng Myriad Demons Past Old Ancestors sa mga tuntunin ng kanilang paggamit sa dalawang secret technique na ito. Dahil ang dalawang technique na ito ay ang mga pangunahing sikreto ng Myriad Demons Heaven, natural na mayroon silang kakaibang katangian. Sa kapangyarihan ng isang tao laban sa ilang Royal Lords, ang Myriad Demons Past Old Ancestor ay medyo nabigla at ang kanyang soul avatar ay marahas na inalog. Hindi rin magtatagal para masira ang kanyang secret technique. Gayunpaman, sapat na iyon. Ang malaking kamay na umabot at nakahawak sa Royal Lord sa kanyang palad ay mahigpit na kumuyam sa sandaling iyon. Isang malungkot na alulong ang tumunog ng halos direktang bumagsak ang nakahawak na soul avatar. Gayunpaman, sa kritikal na sandali, ang ibang Royal Lords ay namagitan at sinira ang napakalaking kamay, na iniligtas ang Royal Lord sa loob. Gayunpaman, sa kabila ng Royal Lord na ito na nakaligtas sa pag-atake, ang kanyang soul avatar ay naging napakapurol. Malinaw na siya ay malubhang nasugatan. Dalawang Old Ancestor lamang ang nakapaglansad ng halos nakamamatay na pag-atake sa pamamagitan ng pagsanib puwersa. Mayroong ilang iba pang Old Ancestor na gumamit ng kanilang sariling mga pamamaraan upang salakayin ang Royal Lords na naapektuhan ng Myriad Demons Past Old Ancestors Black Purgatory Eye, na nakapinsala sa ilan sa kanila. Walang nanatiling walang ginagawa, maging ang mga Royal Lords, o ang Old Ancestors. Ang mga Soul Avatar ay sunod-sunod na nataman habang ang lahat ng uri ng Katanji tanging Soul Secret Techniques at Soul Type na artifact ay nagsalubong sa loob ng Black Ink Nest Space. Ang ganitong uri ng labanan ay higit na mapanganib kaysa sa mga nasa labas ng mundo. Kung tutusin, kasangkot dito ang kanilang kaluluwa. Kaya, ang pinakamaliit na pagkakamali ay magbubunga ng kamatayan para sa kanila. Ang pitong kulay na liwanag ng proteksyon ng Soul Warmang Lotus ay nag-aalinlangan at ang kinang nito ay humihina sa bilis na nakikita ng mata. Sa sandaling gumuho ang proteksyon ng Soul Warmang Lotus, habang ang espasyo dito ay natatakan pa, ang mga Old Ancestor na pumasok dito ay tiyak na makakatagpo ng mga kalunos-lunos na wakas. Galit na sinasalakay ng lahat ang kanilang mga kalaban maliban kay Old Ancestor Xiao Xiao. Una, kailangan niyang gamitin ang halos lahat ng kanyang lakas upang mapanatili ang proteksyon ng Soul Warmang Lotus. Pangalawa, naghahanap siya ng tamang pagkakataon para mag-strike. Sa ganitong uri ng laban, kritikal ang timing at panandalian ang mga pagkakataon. Gayunpaman, nagawa ng Old Ancestor Xiao Xiao ang anumang butas sa paligid niya. Ang kanyang 9th Grade Heaven Opening Realm Insight ay sapat na para mapakinabangan ang mga ganitong pagkakataon. Makalipas ang 3 paghinga, nang muling ginamit ng Myriad Demons Pass, Old Ancestor ang Demon Eye of Annihilation para i-freeze ang isang figurang pinagtutuunan niya ng pansin, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sumigaw ng digmaan, at pinalabas ang isang gintong liwanag mula sa kanyang noo. Nang lumitaw ang gininto ang liwanag, ang aura ng kanyang kaluluwa ay biglang hamina, at maging ang kanyang soul avatar ay nawala ang bahagi ng anyo nito. Ito ay isang malubhang pinsala na kahit isang Old Ancestor ay hindi madaling maibalik. Gayunpaman, sulit pa rin ito. Nang pumutok ang gininto ang liwanag, direktang tumama ito sa isang Royal Lord na ikinulong ng Myriad Demons Heaven Old Ancestors ay secret technique. Sa sumunod na sandali,
ang matinding gininto ang liwanag ay tumagos sa kaloob-looban ng Royal Lord's Soul Avatar, na gumuhit ng nakakabinging sigaw ng dalamhati mula sa kanyang mga labi habang ang kanyang Soul Avatar ay mabilis na hamina. Sa isang kisap mata, ang lakas ng kanyang kaluluwa ay bumaba mula sa isang Royal Lord tungo sa isang Territory Lord. Sa mga follow-up na pag-atake ng dalawa pang 9th Grade Masters, ang Royal Lord Soul Avatar na ito ay nagkahiwalay. Ang Black Ink Nest Space, na nanginginig na, ay yumanig ng mas malakas. Nagulat ang lahat ng Royal Lords sa nangyari. Bagamat nasugatan nila ang ilang Old Ancestor sa 200 paghinga o higit pa mula nang magsimula ang labanan, ang unang bumagsak ay talagang isa sa kanila. Noon nila nalampasan ang mga tao ng 2-1. Naalarma sila sa kung gaano nakakamatay ang mga tao na ito. Ano ang gintong liwanag na iyon? Walang alinlangan ang gininto ang liwanag na may kapangyarihang hatulan ng kamatayan ang isang Royal Lord. Siyempre, hindi direktang pinatay ng gintong liwanag ang Royal Lord, kundi dahil sa sunod-sunod na pag-atake. Hindi lamang nagulat ang mga Royal Lord sa kinalabasan na ito, marami sa mga Old Ancestor ay namangha din. Walang inaasahan na ang Old Ancestor Xiao Xiao ay magkakaroon ng ganoong nakakatakot na trump card. Dalawa lamang sa mga Old Ancestor, na matalik na kaibigan ni Old Ancestor Xiao Xiao, ang tumingin sa kanya ng may pag-aalala. Parang nahulaan nila ang katangian ng gintong liwanag, kaya't pareho silang natuwa at medyo nag-aalala. Kung totoo ang pinaghihinalaan nila, kung gayon ang gininto ang liwanag na iyon, na may malaking kapangyarihang pumatay, ay may malaking epekto din sa gumagamit nito. Ito ay isang soul-rending thorn. Kung maipapasa ng Old Ancestor kay Yang Kai ang paraan para pinuhin at gamitin ang soul-rending thorns, natural na magagamit din niya ang mga ito. Upang mapino ang artifact na ito, kailangan ng isa na ay ambyo ang isang thread ng kanilang soul dito, at para ma-activate ito, kailangan ng isang secret technique na nagsakripisyo ng malaking bahagi ng kanilang soul. Sa loob ng 10,000 taon, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nag-iingat at nagpakain ng 3 soul-rending thorns sa kanyang knowledge sea. Hindi niya kailanman ginamit ang mga ito, dahil kapag ginamit ang mga bagay na ito, magdudulot siya ng malaking pinsala sa kanyang sarili upang makayanan ang kritikal na pinsala sa isang kaaway. Kung hindi siya mag-iingat, baka mabigla siya sa halip na patayin ang kaaway. Ang huling pagkakataon na naisipan niyang gumamit ng soul-rending thorn ay noong huli siyang lumaban kay Mo Jiao. Gagamitin niya sana ito kung hindi maputol niyang kayang link ni Mo Jiao sa kanyang Black Ink Nest. Sa oras na iyon, may malaking panganib na gumamit ng soul-rending thorn dahil mayroon pa ring 9th grade Black Ink disciples sa larangan ng digmaan. Sa kabutihang palad, hindi siya binaygo ni Yang Kai at winasak ang Black Ink Nest ng Royal Lord, sa gayon ay pinutol ang pinagmumulan ng kapangyarihan ni Mo Jiao. Hindi niya ginamit ang isa sa mga masasamang artifact na ito para patayin si Mo Jiao, ngunit wala siyang pagpipilian kundi gamitin ang isa ngayon. Sa katunayan, bago pumasok sa espasyong ito, nakahanda na ang Old Ancestor Xiao Xiao na gamitin ang soul-rending thorns dahil ang Black Ink Nest Space ay isang larangan ng digmaan ng soul. Ang epekto ng soul-rending thorns ay maaaring ganap na maipakita dito. Hindi pa nagtagal si Yang Kai sa pag-aalaga ng kanyang soul-rending thorns sa oras na iyon, nagawa niyang pilayin at pumatay pa nga ng ilang Territory Lords at 8th grade Black Ink disciples sa kabila ng kanyang soul na halos kapantay lamang ng isang 8th grade Masters. Sa kabilang banda, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nagpapalusog at nagpino sa kanyang soul-rending thorns sa loob ng milenyo. Sa puntong ito, ang bawat isa sa kanyang soul-rending thorns ay maaaring ituring na isang walang katulad na kayamanan. Kapag pinakawalan, isa lang ang makakagawa ng sapat na pinsala para pahinain ang isang Royal Lord's soul sa antas ng isang Territory Lords. Sa magulong Black Ink Nest Space, ang unang nasawi ay ang mga Royal Lords ayon sa numero, na naging sanhi ng pagkagulo ng mga natitirang Royal Lords. Sa sandaling iyon, pinaputok ang pangalawang soul-rending thorn. Muli, isang gintong liwanag ang bumaril, at sa isang iglap, tumagos ito sa katawan ng isa pang Royal Lord. Ang Royal Lord iyon ay mukhang takot na takot. Nakita niya ang nangyari sa kanyang kasama, kaya ngayon ay alam na niya ang mangyayari sa kanya. Ang soul-rending thorn ay hinukay at sinimulang gutihin ang kanyang soul avatar, na naging dahilan upang bumagsak ang kanyang lakas. Bagamat ang natitirang Royal Lords ay nagmamadaling kanlungan siya, ang Old Ancestors ay kumilos ng mas mabilis, na nagpaulan ng secret technique sa nasugatan na target. Ang mga epekto ng pag-atake ay nagwawasak at naging sanhi ng pagkabasag ng Royal Lord's Soul Avatar. Ang pangalawang Royal Lord ay nahulog. Ang Black Ink Nest Space ay nanginginig ng husto. Ang mga Royal Lord ay natakot ngayon. Ang Myriad Demon's Cave Heaven Old Ancestor ay sumigaw.
Xiao Yuya, bibatagin ko sila, papatayin mo sila. Pagkatapos niyang sabihin iyon, muling lumitaw ang Demon Eye of Annihilation. Sa pagkakataong ito, sa halip na gamitin ang Black Purgatory Eye, ginamit ng Myriad Demon's Old Ancestor ang lahat ng kanyang pagsisikap para i-activate ang Eye Secret Technique na ito. Ang Old Ancestor Xiao Xiao ay nagmura sa sarili. Ilang taon na ang Great Auntie na ito. Ang lakas ng loob niyang tawagin akong Xiao Yuya. Buti na lang, lahat kami ay 9th grade masters at walang juniors sa paligid. Kung hindi ba mamamatay sa kakatawa ang mga gagong brats na iyon? Kudlit, kahit na siya ay nagbubulungan sa kanyang sarili, ang kanyang mga aksyon ay nanatiling mabilis. Ang pangatlong gininto ang liwanag ay bumaril. Sinubukan ng lahat ng Royal Lords ang kanilang makakaya upang makaiwas, ngunit ang Myriad Demon's Old Ancestor, naganap na nakatuon sa paggamit ng kanyang Demon Eye of Annihilation, ay napatunayang labis. Itinoon niya ang kanyang paningin sa isa sa pinakamabilis na umaatres na Royal Lords at nakuha ang kanyang figure sa patayong gininto ang hiwa ng kanyang mata. Sa susunod na sandali, ang vertical slit ay talagang umikot at naging paalang na linya. Kasabay nito, ang Royal Lord na na-target ay naramdaman na ang kanyang soul avatar ay kumiwol at pumipihit, na parang dinudurog at napunit ng sabay-sabay. Nagsimulang manginig ang buo niyang katawan at halos hindi niya mapanatili ang isang magkakaugnay na anyo. Sa maikling sandali ng pagkaantala, ang ikatlong gintong liwanag ay bumulusok na sa kanyang katawan. Mamatay. Ang Myriad Demon's Old Ancestor ay umungal ng galit na galit. Ang kanyang spiritual energy ay nakakabaliw na bumulwak nang biglang lumitaw ang isang serye ng mga gintong singsing at bumagsak sa isang punto. Ang nakulong na Royal Lord's Soul Avatar ay nadurudge patungo sa gitnang punto, at sa kabila ng kanyang pinakamahusay na pagsisikap na labanan, ang lahat ng ito ay walang silbi. Ang soul-rending thorn ay sumabog sa loob niya, na nagpahirap sa kanya na itoon ang kanyang lakas, at sa isang kisap mata, ang Royal Lord's Soul Avatar ay nadurudge sa ilalim ng matinding presyon bago sumabog sa mga piraso. Namatay ang ikatlong Royal Lord. Ang dalawang nakaraang Royal Lords na nahulog ay ang kanilang mga aura ay bumabalik sa antas ng Territory Lords bago sila nagkahiwalay. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, ang aura ng Royal Lord ay wala ng panahon na bumagsak dahil siya ay direktang pinatay ni Old Ancestor Xiao Xiao at ng Myriad Demon's Cave Heaven Old Ancestor. Martial Pick, Kabanata 5384. Kang. Ang buong Black Ink Nest Space ay napuno na ngayon ng spiritual energy na tumakas mula sa pagkamatay ng mga kaluluwang ito at nanginginig ng marahas. Noong ang Old Ancestor Xiao Xiao at ang Myriad Demon's Old Ancestor ay nagpapakawala ng kanilang kapangyarihan, ang iba pang Old Ancestors ay hindi rin nanatiling walang ginagawa. Pagkaraang bumagsak ang ikatlong Royal Lord, ang ikaapat ay nasawi ng sunod-sunod. Bagamat wala pa sa mga tao ang namatay, lahat ay nasugatan at ang kinang ng kanilang soul avatar ay hindi na gaya ng dati. Ang labanan na ito ay naganap lamang sa loob ng 30 paghinga, ngunit sa napakaikling tagal, lahat ng 22 Old Ancestors ay nasugatan sa isang anyo o iba pa habang 4 na Royal Lords ang namatay. Hindi pagmamalabos na sabihing ito ang pinakamapanganib at pinakamabangis na labanan sa kasaysayan. Bagamat nakamit ng humans ang malalaking tagumpay sa ngayon, mabilis na lumalala ang sitwasyon. Bukod sa kanilang mga individual na pinsala, malinaw na ang proteksyon ng Soul Warmang Lotus ay hindi magtatagal. Sa katunayan, ang proteksyong ibinigay ng Supreme Treasure na ito ay higit na lumampas sa inaasahan ng lahat. Walang magugulat kung ito ay babagsak sa susunod na hininga. Bilang karagdagan, ang Old Ancestor Xiao Xiao ay gumamit ng 3 soul-rending thorns na sunod-sunod at ang kanyang soul ay napinsala na ngayon, na naging sanhi ng kanyang kontrol sa Soul Warmang Lotus. Ang Myriad Demon's Old Ancestor ay halatang napansin ito at hindi hiniling kay Old Ancestor Xiao Xiao na makipagtulungan sa kanya upang patayin muli ang kaaway. Ang mga tao ay nasa panganib ng sama-samang paglipol anumang sandali. Ang mga pansamantalang pakinabang ay halos hindi malulutas ang kanilang krisis. Napagtanto ng lahat ng Old Ancestors na kung hindi nila masisira ang Black Ink Nest Space at makatakas mula sa pagkakakulong na ito, lahat sila ay mahuhulog sa sandaling gumuho ang proteksyon ng Soul Warmang Lotus. Isang matandang lalaki ang biglang humakbang at nagsabi. Hindi nakakagulat na ang aking kanang kilay ay patuloy na kumukunot ngayon. Kaya, dito nagtatapos. Mga kapatid kong dawis, bantayan mo ako sa huling pagkakataon. Isang 9th grade Heaven Opening Realm Master ang lumingon para tingnan siya at bumulalas. Ping Yu. Tama na kalokohan. Sumigaw ang matanda. Ako ay mula sa Bright King Cave Heaven at ang pag-atake ng kaluluwa ay hindi ito lakas ng Old Master.
Hindi ako gaanong ginagamit dito, ngunit kung makapagbukas ako ng paraan para sa aking mga kapatid na dawis, hindi sana ako nabuhay ng walang kabuluhan. Gaya ng sinabi ng old ancestor na ito na tinawag na Pinyo, siya ay mula sa Bright King Cave Heaven, at kahit na ang kanyang soul cultivation ay talagang nasa 9th grade, siya ay hindi gaanong makapangyarihan kaysa sa iba at ang kanyang mga paraan ng pag-atake ay napakalimitado. Sa madaling salita, ang papel na maaari niyang gampanan sa ganitong uri ng larangan ng digmaan ay kaunti, at nadama niya na wala siyang gaanong pakinabang sa iba pa niyang mga kapatid. Agad na naunawaan ng lahat kung ano ang kanyang intensyon at maraming old ancestor ang mukhang malungkot, ngunit wala silang kapangyarihan na pigilan siya. Ang old ancestor na sinubukang tumutol kanina ay agad na ikinuyom ang kanyang mga kamao at sumigaw. Ibalik mo sila. Sa sandaling sinabi niya iyon, ang lahat ng 9th grade masters ay nag-activate ng kanilang soul secret techniques at artifacts at nagpadala ng isang purong pagsabog ng mga pag-atake. Sa sorpresa ng Royal Lords, ang mga pag-atake ng tao ay hindi nakadirekta sa kanila, ngunit sa isang tiyak na punto sa Black Ink Nest Space, na nagbukas ng isang daanan na walang interference. Mabilis na napagtanto ng isang Royal Lord kung ano ang sinusubukang gawin ng mga tao at sumigaw ng galit na galit. Pigilan mo sila. Kasunod ng sigaw, higit sa 40 Royal Lords ang sumabog sa daanan upang sirain ito. Gayunpaman, huli na. Ang Bright King Cave Heaven Old Ancestor ay tumawa ng buong puso at lumabas sa proteksyon ng Lotus. Siya ay sumugod sa daanan, at sa isang iglap ay umabot sa gilid ng espasyo. Ang kanyang spiritual energy ay nakakabaliw na lumundag habang siya ay umuungal. Wasakin. Hong. Habang ang kanyang 9th grade na aura ay nilipol, isang tsunami ng spiritual energy ang sumambulat at nagbukas ng isang nakikitang bitik sa kawalan. Isang malakas na boom ang umalangaw sa buong Black Ink Nest Space, na naging dahilan upang manginig ang lahat sa loob ng kanilang mga soul avatar. Maging ang panlabas na protection na layer ng soul wormang Lotus ay patuloy na umaalingaw, na para bang ito ay maaaring mabasag anumang oras. Natigilan ang lahat ng Royal Lords. Ang tao na iyon. Talagang pinasabog ang kanyang kaluluwa ng walang pag-aalinlangan. Kahit na ang mga tao ay malinaw na nasa isang mahirap na sitwasyon, na nakulong sa loob ng Black Ink Nest Space na ito, nakapatay pa rin sila ng 4 na Royal Lords at nagkaroon ng kakaibang Lotus upang protektahan sila. Ang labanan ay hindi pa malapit sa pagtatapos nito. Gayunpaman, pinili ng tao na ito na sirain ang sarili. Anong uri ng lakas ng loob ang kailangan para gawin iyon? Ang lahi ng tao ay nakakatakot. Kasabay nito, ang lahat ng old ancestor ay nakatitig sa hindi nakikitang kabibe na sumasaklaw sa espasyo, at sa sumunod na sandali, nagliwanag ang kanilang mga mata. Ang pagpapasabog sa sarili ng Bright King Old Ancestor ay hindi nawalan ng kabuluhan. Isang bitik ang nabuo sa kabibi, at bagaman hindi ito malaki, ito ay bitik pa rin. Ang kapangyarihan ng pagsira sa sarili ng 9th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi maisip. Nang bumagsak ang 4 na Royal Lords kanina, naging sanhi lamang ito ng marahas na pagyanig sa espasyong ito, ngunit ang target na sakripisyo ng Old Ancestor ng Bright King Cave Heaven ay agad na napunit ang espasyo. Pumunta ka. Ang ilang Old Ancestor ay umungal. Kung nagkaroon ng pahinga sa selyadong espasyo, pagkatapos ay mayroong isang paraan palabas. Kaya, bakit mag-atubiling umalis? Gayunpaman, bago sila makakilos, ang mga Royal Lord ay galit na nag-counterattack. Hindi sila tanga at agad na naunawaan kung ano ang sinusubukang gawin ng mga tao. Kung hahayaan nilang makatakas ang 9th grade masters na ito, magiging biro ang buong pananambang nila. Nakulong nila ang mga tao at nalampasan nila ang 2 hanggang 1, ngunit 4 na Royal Lord ang nasawi at kahit na ang isa sa mga tao ay nahulog din, iyon ay dahil sa pagsasakripisyo niya sa kanyang sarili, hindi ng kanilang sariling pagsisikap na patayin siya. Biglang, ang proteksyon ng Soul Wormang Lotus ay nagsimulang mag-alinlangan at natagpuan ng mga Old Ancestor ang kanilang sarili na natigil sa lugar. Sa sandaling pagkaantala na ito, ang bitek sa shell ay napuno ng isang malakas na puwersa at mabilis na nagsasara. Napuno ng galit ang lahat ng Old Ancestor nang makita nilang nangyari ito. Walang inaasahan na ang espasyong ito ay makakapag-ayos ng sarili nito ng napakabilis. Ngayon ang kanilang pag-asa ng pagtakas ay sumangga na. Ang proteksyon na ningning ng Soul Wormang Lotus ay nawala na sa halos wala, at tiyak na mawawala ito sa wala pang 5 paghinga. Kapag nangyari iyon, habang maaari nilang isama ang ilan sa mga Royal Lords, ang buong grupo ng Old Ancestors ay tiyak na mamamatay din. Nang masira ang sarili ng Bright King Cave Heaven Old Ancestor, isang puwang ang pam-unit sa espasyo ng Black Ink Nest.
Malayo sa kailaliman ng kawalan, sa isang hindi kilalang lugar kung saan ang lahi ng tao ay hindi nakatapak sa hindi mabilang na mga taon, isang surge ng pagbabago-bago ng enerhiya ang gumugulo sa hindi mabilang na mga taon ng katahimikan. Ang pagbabago-bagong ito ay lubhang mahina at dumating at nawala halos kaagad. Isang lantang figure na halos walang aura ang nabalisa sa pagbabago-bagong ito at biglang nagmulat ng kanyang mga mata. Ang figurang ito ay halos maituturing na isang bangkay. Halos walang buhay sa kanyang katawan na ngayon ay lubos na lante at tanging balat at buto na lamang ang natitira. Hindi iisipin ng sino mang makakita sa kanya na buhay pa siya. Gayunpaman, nang imulat niya ang kanyang mga mata, namulaklak ang mga ito ng nakasisilaw na liwanag tulad ng dalawang dakilang araw. Sa sumunod na sandali, biglang tumawa ang buhay na bangkay. Imposibleng malaman kung ilang taon na siyang hindi nagsasalita, kaya ngayon ang kanyang boses ay tuyo at paos, kaya napakahirap pakinggan. Sa wakas, mayroon na ba tayong maaasahang henerasyon ng mga inapo? Hindi mabilang na taon na siyang nakaupo rito. Sa simula, may ilang magkaparehong kaibigan na makakachat, ngunit pagkatapos ng napakaraming taon at walang anumang mapagkukunan upang madagdagan ang kanilang sarili, ang kanyang mga kasama ay isa-isang nahulog. Ngayon, siya na lang ang natitira sa pagbabantay sa lugar na ito at unti-unting naging buhay na patay. Hindi siya nang ahas na mamatay ng ganoon kadali, at hindi siya makakaalis, kung hindi, ang lahat ng kanilang pagsisikap ay magiging walang kabuluhan. Hindi niya alam kung ilang taon na siyang nakatulog dahil ang lugar na ito ay walang lahat ng tunog at liwanag. Gayunpaman, sa mga maikling pagbabago-bago ng enerhiya, nakakuha siya ng maraming pananaw sa nangyari. Ang mga inapo ng isang tao ay nagsimulang mag-counter-atake, at hinawakan ang ugat ng Black Ink Clan. Kung hindi, imposibleng masira ang katahimikan na tumagal ng napakaraming milenya. Naghintay siya ng hindi masasabing henerasyon para maabot ng human race ang puntong ito. Napakatagal ng paghihintay na maging siya ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa. Ngayon, nang lumitaw ang sinag ng pag-asa na ito sa kanyang mga mata, nagsimula siyang humalaklak ng masaya. Habang tumatawa siya, bigla niyang itinaas ang kanyang mga kamay sa dilim at dahan-dahang sinabi. Mo, ikaw ang sinaunang supremo ng Black Ink Clan, bakit gulo ang mga bata? Ang kanyang kamay ay walang iba kundi balat at buto ng ito ay itinaas, ngunit sa isang kisap mata, nanambalik ang kanyang pangangatawan at naging parang walang kamali-mali jade. Ang kalmado sa loob ng kawalan ay ganap na nabasag sa susunod na sandali habang ang walang hanggan na kadiliman ay nagsimulang gumalaw at lumundag patungo sa jade na puting kamay. Habang gumagapang ang kamay, nagsimula itong gumuho, at nang bumulusok ito sa puso ng kadiliman, buto na lang ang natitira. Ang maliit na skeletal na kamay na ito ang nagpagulo sa buong paligid. May isang malupit na alon ng spiritual energy na dumarating patungo sa 9th grade master, na mas malakas kaysa sa anumang bagay na magagawa ng 9th grade master, kasama ang isang galit na dagandong. Kang, ang lakas ng loob mong makialam. Hinahabol mo si kamatayan. Ang buhay na patay na lalaki na tinatawag na Kang ay nanunuya. Hanggang sa sirain kita, lumang bagay, hindi ako mangangahas na mamatay ng ganoon kadali. Habang nagsasalita siya, ang kanyang kamay ay hamampos sa walang katapusang kadiliman. Sa loob ng Black Ink Nest Space, ang proteksyon ng Soul Warmang Lotus ay napakahina na halos hindi ito makita. Alam ng lahat ng 9th grade Heaven Opening Realm Masters na nasa bingit na sila ng kamatayan. Alam nilang wala na silang pag-asa na makatakas sa lugar na ito. Kaya, pinatibay nila ang kanilang pasya na pumatay ng maraming Royal Lords bago sila bumagsak. Nagkasundo na sila sa pagkamatay, ngunit kahit na mapahamak silang lahat, nais nilang tiyakin na ang Black Ink Clan ay hindi gamaan ang pakiramdam. Lumalakas ang human race sa bawat henerasyon, kaya kahit na bumagsak silang lahat dito, magkakaroon pa ng 9th grade Heaven Opening Realm Masters sa oras na hahalili sa kanila. Ang tanging bagay na medyo ikinalungkot ng Old Ancestor Xiao Xiao ay kapag siya ay namatay dito, ang Soul Warmang Lotus ay may iwan. Nag-aalala siya na si Yang Kai ang sisihin niya dito. Gayunpaman, isinantabi niya ang mga alalahanin dahil malapit na siyang mamatay. Kotse! Biglang umalangaw sa puso ng lahat ang tunog ng pagkabasag. Matapos ipatawag ni Old Ancestor Xiao Xiao ang Soul Warmang Lotus, nagpigil sila ng 30 paghinga bago tuluyang naputol ang proteksyon nito. Lahat ng Royal Lords ay tuwang-tuwa, ngunit sa lalong madaling panahon, ang kanilang mga ngiti ay napawi. Sa sandaling nabasag ang proteksyon ng Soul Warmang Lotus, ang 9th grade Heaven Opening Masters ay bumaril pasulong ng may labis na hangarin na pumatay.
Ang bawat isa sa kanila ay itinulak ang lahat ng lakas mula sa kanilang mga kaluluwa ng walang pag-aalinlangan, malinaw na walang pakialam sa kanilang sariling buhay. Nalito nito ang mga Royal Lords. Para bang naisip ng mga tao na sila ang may kalamangan sa kanila. Tulad ng Old Ancestor na nagpasabog sa kanyang kaluluwa noon, napagtanto ng mga Royal Lord na ang mga Old Ancestor na ito ay hindi natatakot sa kamatayan. Patayin. Umungal ang mga Royal Lords. Ang lahi ng tao ay hindi natatakot sa kamatayan at gayon din sila ay hindi. Ang mga pagkamatay ngayon ay mga materyales lamang upang maglatag ng pundasyon para sa hinaharap. Ang mga Supreme Masters mula sa magkabilang lahi ay hindi na nag-aalala sa kanilang sarili na mabuhay, nag-aalala na lamang sa pagpatay ng higit pang mga kaaway bago sila tumawid sa mga pintuan ng kamatayan. Bago pa man makasali ang dalawang panig sa huling sagupaan, ang buong Black Ink Nest Space ay biglang yumanig ng malakas, at ang pagyanig sa pagkakataong ito ay mas malaki kaysa noong winasak ang sarili ng Bright King Cave Heaven Old Ancestor.